What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Marlon at Miss Pam. Sa pagmamadali nga na ma-impeach itong si VP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente, hindi maiwasang magkaroon ng girian sa pugad ng mga buwaya. Paano ba naman kasi na nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga buwaya na hindi pa malaman kung ano ang pinagmulan ng away ng mga ito. Napasadahin muna natin to mga kababayan. Mhm. Nagkagulong mga buwaya. Grabe. Ayun na, sinuntok. Nagkasuntukan. Naku po. Kakahiya. At yun na nga no mga kababayan, kitang-kita kung paano nagkaroon ng gulo sa House of Crocs na dahil sa walang report o context na pinagmula ng kanilang away, winika na lang ng taong bayan na baka di umano ang awayan nila dahil sa di pantay na hatian pagdating sa nakawan. Na 60-40 kasi ang nangyaring hatian kung kaya't naman nagkaroon ng diskusyon. Hay nako, mga matatakaw nga naman. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, talaga nga namang hindi patitigil itong mga buwayang kongreso na bigyang grounds itong si VP Sara upang mapadali ang pagpapatalsik sa kanya. Na dumagdag pa nga itong Senado na ngayon kinukunsyaba na walang alam ang mga senador na maka-Duterte. Grabe naman kung ganoon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kahit katiting na pagtatanggol, wala tayong naririnig. Kaya ang komento ng karamihan sa mga netizens ngayon ay kung tinaguri ang pambansang mangga ang isang Senator Amy Marcos, meron din isang pambansang mangga ang bayan ng Taguig. At ito ay sa katauhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil nga nananahimik, na-expect ko sana maging boses din, napipit, kumbaga. At hindi lang siya ang sinisingil. Una pa lang natin, siningil na talaga. Na karapat-dapat naman singilin, yung mga DDS senators na una nang nanahimik. And then we were hoping now to hear from other allies, such as ito nga, si Senator Cayetano. Pero wala. Totoo, kumpara sila na itong mga DDS senators sa isang congressman, Dante Marcoleta, na hindi kailanman naging protege at hindi kailanman nakitaan na palaging nasa tabi ni PRRD, pero sa ngayon, ang isang congressman, Dante Marcoleta, ay may paninindigan at tumatayo mag-isa. Maipagtanggol lamang ang tama at maipagtanggol lamang ang ginagawang pangapi, hindi lamang kay PRRD, kundi pati na rin kay Vice President Sara Ako may tanong ako. Give me your honest take. Lagi naman akong honest pa. At lagi akong... Take. Yung ano ko is, do you honestly think that Congressman Marcoleta is doing this for the sake of midterm election or for the sake of the good that he sees in the issue? Or yung sake na he sees the wrong in many issues? It's for the truth. It's for the truth. Nothing else. Kung meron mang political motive, huli na yun. Ito yung bonus na lang yun. Yung timing din kasi. Timing na lang yun. Kasi alam naman natin na isang veteran, congressman to, and seasoned. Magaling. Correct. Ang gustong pangalagaan ni Congressman Dante Marcoleta, hindi lamang yung katotohanan, yung tamang proseso ng pagtalakay hinggil sa
investigation in aid of Tama. legislation, kundi gusto niyang pangalagaan yung niyuyurakan na ngayon o pinapalubog na institusyon na mababang kapulungan ng Kongreso. Nabababoy dahil ultimo yung mga tradisyon na dati nang ino-observe, ngayon nababaliw na. Ang daming bago. Ang daming bago, and isa sa bago, itong nababalitaan natin na nire-railroad para ma-push through ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lagi nga natin sinasabi, Naku, no? Marlon, is alam natin na sa mababang kapulungan, ito ay Kayo ba nun mga kababayan, papayag ba kayo na ganun-ganun na lamang ang mangyari dito kay VP Sara? Na ang plano nilang pababain si VP Sara sa posisyon magtagumpay? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. luto na. Yung ginagawa nilang mga paglilitis ngayon or yung hearing or inquiry na tinatawag dyan sa Committee on Good Governance, ito ay Marlon, paglalatag na lamang ng mga premise para ma-actualize and ma-formalize nila eventually ang isang complaint that VP Sara has grounds and solid grounds as per them to be impeached because of the lack of trust and confidence of the public sa kanya. Pero kung mamadaliin nila to, kailangan mo na ma-determine kung meron bang sufficient na form at substance yung ipapile na impeachment complaint laban kay VP Sara. Marlon, if it's from the lower house sa Congress, do you honestly expect quality from them? Sila na nga itong talagang nagsiself-destruct din yung mga yan Talagang yung kalidad, yung prestige ng kanilang ahensya, wala. As in, nawawala. Correct. And nabababoy. At dahil dyan, dahil meron na silang agreement and lutong-luto na talaga, ngayong ihahain na nila ito sa mas mataas na kapulungan bilang impeachment court. Bilang impeachment court, nanganganin ngayon sa pwesto ang isang kakaupo lamang na Senate President. Slash waiter, presidential waiter. Yes. Champagne server, gano'n. Na si Senator Cheese Escudero. Na masakit to sa kanya. Masakit to sa kanya kasi nung nangailangan para palitan ng isang Senator Mick Zubiri na sinasabing nanindigan para ipagpatuloy at huwag pigilan yung PDEA leaks hearing, ginamit ang isang Senator Cheese Escudero para maging siya naman pumalit kay Mick Zubiri bilang Senate President. Tapos ngayon, nakakailang buwan pa lang siya, meron na umuugong agad. Kamakailan dun sa vlog natin, ang nababalita na papalit di umano ay si Senator Lauren Leganda. Yeah. Pero after ng vlog natin, consistent yung mga naglalabas ng information sa atin, mga pinabadalang information, na ang papalit daw di umano ay si Senate Pro Tem Jinggoy Estrada. Huh? Siya. Okay, wait lang. Nagkakaroon ngayon ng how do you call this? Ng isang coup scare. Coup rumors. Coup rumors na ganyan, Marlon. It's because di umano dahil naluto na sa lower house, sa Congress, ay gusto naman ng upper house, which is the Senate, na idaan sa tamang proseso at maglabas ng valid and solid grounds bakit kailangan ma-impeach ang isang VP Sara. Yun ang gusto ng Senator Cheese. Sa pamumuno ng isang Senate President, Cheese Escudero, na hindi allegedly gusto ng isang reyna sa isang palasyo dahil ang gusto di umano nito ay ihain na lang at mabilis na maproseso nang wala man lang due process at mga valid na result. Napakababoy talaga nitong babae ito. Napakababoy dahil sa pagiging baboy niya, pati yung proseso para gusto i-bypass, gusto i-railroad, gusto madaliin. Grabe ka, Liza. Bababuin mo talaga ang konstitusyon para lang masunod ang hangarin mo na kayo-kayo na lang ang maupo dyan, no? Ipagpipilitan. Kahit hilaw na hilaw ito at kahit walang sapat na substansya,
at sapat na forma. At tignan mo, Marlon, sa lower house na lang, ang ikinagagalit mo doon at ang dapat na ikagalit doon, sino ang mga nananawagan na bumaba ka na lang sa pwesto mo, VP Sara? Mga party list representatives, Marlon. Bakit ba Nabaguhan ka. totoo pa mga bagito? Bakit ba napapagalata tuloy yung panggigigil nila na ayaw nila manatili bilang Vice President ng isang Sara Duterte dahil alam nila na si VP Sara lamang ang balakid sa ambisyon pampolitika ng Panginoong Tamban na gustong-gusto maging presidente ng Pilipinas. Well, alam mo, Marlon, lagi ko nga sinasabi na, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nandyan sa... Ayan ngayon pa nga lang na nagkaroon ng research and analytics itong Oculum na kung saan authentic ang mga survey nito. Nakikitaan na si VP Sara ang top presidential contender sa taong 2028. Nakasunod nga sa peaking si Raffy Tulfo. At habang ito si Tambalos na nangangarap maging presidente, hindi man umangat sa 5% ang kanyang na paano mananalo yan. Kaya naman ang wika ng taong bayan, na baka magical na lamang ni Tambalos ang resulta kapag nagkataon. Sa area ng customs at nagtitingin na naman ng mga smuggled na bigas. Makikita mo, uma-action siya ngayon, and then hapon or 2 days ago, may isang balita na nilabas na ang presidente ay nagsasabi na malapit nang ma-achieve ang mababang presyo ng bigas na 3 years in his office, parang ngayon lang nila inasikaso, timely for the incoming midterm election next year, na, yung lahat ng ito ay palabas at lahat ng ito ay huwad. Di ba? Tama. Last week, nagpa-press conference, si Philippine Ports Authority PPA, General Manager Jay Santiago, na may mga 20 million kilos ng bigas. 20 million kilos? 20 million kilos ng bigas. Ang nasa Demorae ng warehouse ng kanilang gagamitin pang ayuda yan. Di umano, sabi ni Jason Santiago, mga 9 months na raw to. Sabi nung unang press con niya, 9 months na to, na nag-aantay lang, inaantay lang na mga holders na tumaas ang presyo ng bigas, sa kanila ilalabas ito. Pero, paglipas ng ilang araw, biglang tinir ni Jay Santiago na hindi lahat 9 months na. Yung iba may 1 month, may 3 months. So, yung inconsistency, may kita natin. At huwag po nating kakalimutan na dahil papalapit ang eleksyon, malamang sa malamang ay gagamitin ito dahil kamakailan lamang ay mayabang na namang sinabi ng pamahalaang Marcos Jr. na bababa na naman, na malapit ng bumaba ang presyo ng bigas. Pero, yung mababa na yan, sige, mababa, nabibili, mabebenta, Marlon, ano ang lasa? Kung 9 months mong inimbak, yung 9 months na yan, is it well ventilated? Kung saan siya na naka-imbak, ito ba ay meron ng moist? Ito ba ay meron ng, may amoy, may bukbok, diba? Powdery na. Tapos yung iba, moldy pa, diba? Posible pa. Dahil yung iba, kapag hindi natubos, yung mga bigas na yun, so kukumpiskain nyo ng Bureau of Customs. Actually, ang tamang proseso dyan, pinapabigyan. Pero ano ang malay natin na yung mga yan ay prompt lamang, pero meron talagang direktang smuggle na bigas. And huwag natin kalimutan yung agri-smuggling hearing sa Congress ay tinalikuran nila, tinabunan at hindi nila ipinagpatuloy. And dahil dyan, tuloy-tuloy naman ang smuggling ngayon ng bigas, asukal at iba pa mga agricultural products na magagamit sa darating na halalan. And kamakailan din alam natin, di ba? Yung mga ipinamumudmod na bigas ng isang na may tatak na MR, galing sa mga smuggle yun. Diba? Na nabili ng mura. Tapos, ganun kagarapan. Ito lang, Marlon. So, darating ang eleksyon, nangangarap ang isang House Speaker Martin Romualdez, although hindi galing sa sarili niyang bibig, as alleged, ito ay nangangarap na maging susunod na pinakamataas na pinuno ng bansa natin. Alam mo, ang akin lang dyan, Marlon, marami kang pera, marami kang kamkam, marami kang galamay na magpoprotekta sa'yo and everything.
Pero alam mo, ang isang millionaire, ang never na never mangyayari, yung manalo ka dahil gusto ka ng tao, mananalo ka dahil Correct. lang dinaya mo. Yun lang yun. And sige, Tama, makukuha mo, ma-achieve mo mandadaya. yung position na yan, you become the most powerful person of this country. Pero ano, ika-proud, dapat ka bang ika-proud ng mga anak mo? Yung bang pagkatapos mo sa pwestong yan, yung bang mga anak mo hindi mapapasa sa kanya or sa kanila o sa pamilya nila o mga kaapu-apuhan nila yung bahid ng ginawa mo kung paano ka naupo sa pwestong yan? Diba? Yun lang yung akin. Iiwan ko yan dyan na nakalatag dyan, Marlon. Yun dapat sanang ginagawa ng bawat leader ng bansang ito. Yung pwedeng balik-tanawin ng mga tao at magiging proud ka. Hindi yung ikakahiya ka o yung kasusuklaman ka. Di ba? Totoo. Kakadiri. Kamukha ni Tatay Digong dahil kitang-kita ng taong bayan na pagiging genuine ito na protektahan ang mga kabataan sa mga adik at krimen napamahal siya sa nakararami. Totoo ka pa. Kung nanamnamin natin, ang dami nilang game plan. May mga option 1, option 2. May Yes. plan A, plan B, plan C, di ba? Ang plan A ay impeach si Sarah. Yes. At pagka na-impeach, sinabalian na ng pakpak. Na hindi Marlon, na hindi fair process. Hindi fair process. And ang plan B, ayan, yung charter change. Yes. Diba? At Para yung maging charter Prime change, Minister siya. para maging Prime Minister siya. And, yung pa plan B, yung kailangan, ang numero nila sa Senado ay matumbasan nila. Kailangan kanilang-kanila dahil mulat-mula ang Senado, independent yan. Okay. Mulat-mula. And kaya napaka-critical ng midterm elections ngayon. Kasi pag ang mga nanalong senador ay mga kandidato ng Palasyo ng Malacanang, napakadali, game over. Na madali na sa kanila para mailuklok sa pwesto ang isang Martin Romualdez. Marlon, you said kanina na ever since Senate had been a separate entity, Yes. or merong separation of power talaga dito. Is it still the case right now, you think? Meron pa rin, pero medyo nalalabnawan na lang tayo. Teka lang, Marlon, wait lang. Sige, tingin ka dito. Dito. Huwag ka masyadong sa side view. Bakit? Kasi yung tenga mo, medyo trending ngayon sa internet. Kailan ba ako na grabe yung napaka-cheap ng campaign ngayon. Alam mo, Marlon, ang namamaypay niyan ay mga youth. Huwag na natin sasabihin kung sinong leader na hinahangaan ng youth na yan. Pero dito sa mga youth na to, no, kapag kayo, ang grounds ninyo ay nagsimula sa isang kasinungalingan, you have no future, you have already sold your soul to the devil, at wala na kayo at hindi na kayo mag-grow ng may prinsipyo. Yun lang yun, as is lang yun, pero hindi na... Balik, kumita naman sila. So, and then, huwag ka masyadong sa side view dahil yung tenga mo medyo sikat yan. Ito na lang ang tanong ko. Kailan ka nagpunta ng LA? 2010. LA, USA. Stop it. Kwento ko lang. No. Sige, 2010. LA ako. 2010. LA, San Francisco. Nakasama mo ba, second question, nakasama mo ba ako, si Attorney Vic, or yung ibang mga vloggers na let's say sila Joey, sila Nanay Pebs,